So, yan ang isa sa mga issue. At ang isa pang issue ngayon ay yung issue na eto, pakinggan ninyo. Yung hindi na daw magiging effective yung magiging desisyon ng Supreme Court kung sakasakali. Kasi 'di ba ngayon humihingi ng parang yung ano ba ito, yung kalimutan ko na yung term. Mamaya babanggitin diyan. Okay? Para may pabalik si Pangulong Duterte. Ang sinabi ngayon ng isang spokesperson, dating spokesperson ng Supreme Court, baka mutin academic na daw to. Ibig sabihin, sa madaling salita ay parang wala nang saysay. Hindi na, wala nang kwenta ko ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Ito panoorin natin. Hypothetically, if the Supreme Court says the arrest was illegal, it should not have been recognized. This is all hypothetical. He should not have been sent that way. His rights were violated. We demand that he is sent back to the Philippines. This is a purely hypothetical decision that favors the Dutertes. What coverage does the Supreme Court really have? Well, Karen, your last point, your question actually answers it. The Supreme Court, again, and I've said this before, the Supreme Court is a practical court. It will look at the effect of its orders, its resolutions, its decisions on the issue. Will we be able to enforce the order if we act in this way? Or is there another way of addressing the issue without going there? Because again, the court is the highest court of the land, and it is aware that if its orders and resolutions are not followed, then what kind of a court would it be? And so it is aware of that. It is a practical court. And so I think the question here would be, would the court still act on the petitions even when on its face it does look like it is moot and academic because he is already in the before the ICC, he is in another country, and orders and resolutions of the court cannot extend beyond the country, and so what would be the mindset of the court? There is a strand of rulings of the Supreme Court when it comes to moot cases, where the court says it may deal with the case, it may address the case even if it is moot, if it believes that the issue is capable of repetition, susceptible of repetition, yet evading review. Meaning, if this same issue will be brought up again, the court will think about, should we now address it at this time so that we can guide future litigants? Will this issue be brought up again? Will there be another warrant or warrants of the ICC? Will this type of arrest happen again? If the court says it may be possible that this can happen again and future petitions for habeas corpus may be filed again on this very same issue, then we might as well take it on. The court may take that position, or it may say, okay, let's wait for another case. It can kick the can down the road and say, let's wait until that other case comes in. We don't know, but those are the options the court can take. Yeah. Because Karen, it's quite significant that we're talking about the writ of habeas corpus, the great writ of liberty, which if the court grants it and is unable to free the person, right, it will to the court it might even cause more harm than good, because it may undermine the writ itself. Now, does the Solicitor General's actions... Eto, maganda tong pinag-usapan kasi sinasabi nila, ito ang laging argument Bakit pa kailangang tumakbo sa Supreme Court yung mga anak para doon sa may pabalik si Pangulong Duterte, yung habeas corpus na yan, tapos bakit kailangan pa wala na tayong jurisdiction sa sa ICC. So kung ano man daw ang maging desisyon ng Supreme Court, maaaring wala nang saysay dahil wala tayong jurisdiction sa ICC. Pangalawang sinasabi niya, maaaring magdesisyon lang ang Supreme Court kung nakikita ng Supreme Court na para sa mga future cases magagamit yung desisyon ng Supreme Court. May punto din siya doon.
Pero ako, naniniwala ganito lang. Ganito lang kasimple. Huwag na natin pahirapan ng ating sarili. If sinabi ng Supreme Court na it was illegal, therefore, ibalik nyo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, simple lang ho yun. Ibig sabihin, there is an illegal na nangyari. So, pwedeng sumunod, kasuhan yung gumawa ng illegal. Una yon. Pangalawa, mantakin mo, illegal yung pagkaalis ng isang, wag na natin lagay si Duterte, Pilipino, dinukot, inalis, pinunta sa ibang bansa, illegal yung pagkagawa. Don't tell me yung gobyerno na natin walang gagawin sa mga Pilipinong dinukot papalabas ng ibang bansa. Sabihin na nating OFW yan. Illegally, dinukot siya papuntang ibang bansa. Tinangay siya ng kung sino mang animal dyan. Tinangay ng mga boyfriend, mga ganon. Tapos illegal yung pagkatangay kasi kinidnap, pinilit lang. Don't tell me wala tayong gagawin bilang gobyerno ng Pilipinas by saying, moot and academic na yan, wala nang saysay yan, so wala nang tayong gagawin dyan. Hindi pa pwede yun. Bilang bansa na pumoprotekta ng citizen niya, kailangan may gawin kang hakbang pag sinabi ng Supreme Court, uy, mali yung, illegal yung pagka-abduct sa kanya. Illegal yung pagdala sa kanya sa ICC. Bilang protector of the people, ang gobyerno, dapat may gawin sila. Hindi pwede nating sasabihin na, hindi, wala na tayong hawak dyan kasi wala na tayong jurisdiction. So, ganun. Pag meron tayong OFW na dehado, ang sagot na lang natin, wala na tayong magagawa dyan. Nadukot na siya eh. Wala na tayong jurisdiction dyan sa mga tarantadong yan. Hindi man lang kayo gagawa ng move. Yun ang sinasabi natin dito. Again, hindi ko sinasite na siya yung may kasalanan. Hindi. Kasi ayan po ang sinasabi. Marami nagsasabing argumento na yan eh. Moot and academic na yan. Moot and academic. Nonsense na yan. Hindi na yan pwede. Wala na tayong magagawa dyan. So, ibig mo bang sabihin kung sakaling yung Supreme Court magdesisyon na mali yung ginawa, tatanga na lang tayo? Ngano na lang tayo? Diba ho? Can you see the logic? Hindi pwedeng ganun. Kung alam mong may naaping Pilipino at dinukot dito, gumawa ka ng paraan. Kausapin mo yung bansang nakakasakop doon sa ICC. At naintindihan nyo? Paano kung dinukot yung isang Pilipina? Dinukot dito. Tapos kinasuhan. Sino dumukot? Yung pulis. Halimbawa, dinukot ng boyfriend niyang pulis. Dinala sa ibang bansa. Nag-iba na sila. Halimbawa lang yun, nag-iba na sila ng bansa. Pero against doon sa will ng babae, tatanga na lang tayo. Wala na. Nasa ibang bansa na. Nasa Dubai na. So, hindi na natin yan pwedeng kunin. Di ba dapat kausapin natin ng gobyerno ng Dubai? Sandali, dinukot yung citizen namin. Baka pwede nyo kaming tulungan na ibalik dito. Kasi illegal yung pagdukot. So kung gagawin yan sa isang OFW, hindi ba po ba dapat gawin din yan sa dating presidente natin? Pag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, sandali, dinukot yan, mali yung ginawa, illegal yung ginawa. Una, dapat kasuhan si Torre, number 1 yan. Inaantay ko talaga makulong yung tao na yan eh. Kasi ang dami ng walang niyang pang-abuso niyan sa mga Pilipino eh. Dapat ikulong yan. Pangalawa, hindi dapat natin pabayaan. Kasi sinabi na kung sakali lang po, this is hypothetical, sabi nga ni Karen Davila. Hypothetical. Kunwari lang nagdesisyon ng Supreme Court. So sa madaling salita, kung nagdesisyon ng Supreme Court dahil may maling ginawa. So dapat i-rescue natin yung mama. Tama, mali. Unless wala kayong pakialam talaga. You do not respect the Supreme Court. Or kaya nyo sinasabing wala na kaming dyan kasi ayaw nyo talagang bumalik si Duterte sa Pilipinas. That's the truth, di ba? Di ba mga kababayan? What do you think? What do you think is the... sa akin eh. Kasi alam mo, marami dyan na yan na yung palusot. Para bagang sinasabi nila, wala nagkamali na. Kung sakali lang sabihin ng Supreme Court,
Mali yung ginawa niyo. Wala tayong magagawa dyan, pre. Mali yung ginawa natin, pre. Kaya mo na, wala tayong magawa dyan. Ganun talaga eh. Ano yung ganun na lang talaga? Hindi pa pwede yun. Dapat may gawin kayo bilang gobyernong nagkamali. Kayo yung nagkamali. Kung sakasakaling sabihin ng Supreme Court na mali, kayo yung nagkamali. Gawan nyo ng paraan. Yun nga ang pagdukot. Halimbawa na nga lang, yung pagdukot nga sa isang OFW, halimbawa dapat nga gawan nyo ng paraan yan kahit hindi nyo kasalanan Kasi nga, trabaho ng gobyerno yan. Kaya nga tayo may DMW, di ba? Kaya nga tayo may OWA. Kasi yung comfort at yung kapakanan ng mga OFW ay proteksyonan natin. That's their purpose. Kaya nga may mga ganyang ahensya. Hindi kasalanan ng gobyerno yan kung nadukot siya. How much ito? Pag sinabi ng Supreme Court, ibalik yan dito, ibig sabihin, may kasalanan ng gobyerno. So, gawan nyo ng paraan. Hindi pa pwedeng sasabihin lang natin, hindi, buti academic na yun, wala na tayong magawa dyan. Gago kayo kung ganun. Gago talaga kayo. Ibig sabihin, talagang gusto nyo lang mawala si Duterte. At eto ngayon, etong binubuhay na naman yung putang inang mga piatos-piatos na yun. Ang simple-simple ng paliwanag yan sa lecheng piatos na yan. Binubuhay nyo na naman. Kasi nga, may target sila Ang target nila, it's either hulihin si BP Sara Duterte pag uwi or hindi na pauwiin. Kaya ipanalangin natin yung mag-ama na yun dahil naku po, yan lang naman ang balakid sa kanilang Wala nang balakid sa kanilang mga may itim na balak kung hindi itong mga Duterte. Yan ang balakid sa kanila Pag hindi na pauwian si BP Sara Duterte, maniwala kayo, dire-diretso na to. Good luck na sa Pilipinas. Totoo. Good luck na sa Pilipinas. Kita nyo nga ito, wala pang 4 na taon, daus-dus na tayo Ubusan na ng budget. Ang tindi na ng utang natin. Gold reserve natin, ibinenta na natin. Wala na talaga. Tanungin ko kayo, kamusta yung budget na puro blanco? Wala. Tanungin ko kayo Hindi kasi tandaan niyo yung puro blanco na yun, saan napunta yung mga budget na nawalan tulad ng PhilHealth? O saan? Sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno, DPWH. Ito pa, tanong, kamusta na yung Maharlika funds? Kamusta na? Sige lalago ba tayo? Yayaman ba? Dadami ba investor? May nakita kayo? Wala. Wala kayo nakikitang investor. Gastador, meron. Investor, wala. Kasi yung party ng party. May nakita ako sa Amerika, nag-party-party na naman. Mga ganun-ganun. Para talagang sinto-sinto Di ba? Ano na? Ano nang gagawin natin, bayan? Kayo ba magigising na o tulog pa rin? Buti ang Panginoon, di natutulog. Hindi, di ba? Kaya nga ganda-ganda nung kanta hindi natutulog ang Panginoon. Pero marami sa kababayan natin, tulog. Bulag-bulagan. Kasi nga, sabi nga nung mga na-survey, ulitin ko yung mga nag-survey dyan ang ganda ng survey ninyo ano sabi ng mga iba doon? Wala kaming pakialam. Bahala kayo. Basta kung sino yung magbigay sa amin ng madami, yun ang aming iboboto. Di ba? By the way, highway nakita nyo yung sombrero na maganda, yung Bring Him Home na sombrero. Napakaganda nun mga kababayan. Kaya yung mga taga-Japan dyan, antayin nyo. Magdadala ako ng Bring Him Home na sombrero. At ang nag-design po nun, naku po, napakagaling nating kababayan. At binabati po natin yung ating isang kababayan dyan na nanunood daw. Sila'y pamilya. Shout out natin muna sila. Ang pangalan po nila ay Chotomate Kudasai. Chotomate. Sandali nasa na yun? Papabati na wala naman yung babatiin ko ba? Ayan. Si Mami Rita. Si Mapi. Si Sam. Si Bam. Ham. Tami. Yan yung pamilya na yun. Binabati kayo ng isang OFW. Nagtatrabaho yung isang OFW na yan para sa kanyang pamilya, si Mami Rita. Mami Rita, sana po lagi niyong pinapanood si Banatbay.
Mapi, yung asawa niya, si Sam, Bam, Ham, Tommy. O yan, palakpakan natin siya. Palakpakan natin. Thank you, thank you. O, shout out po sa inyo, ha. Okay po, magkita-kita uli tayo, ha, mga God bless everyone. Always remember, tayo po'y manalangin para sa ating bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng